Today is August 22 and it's 7 o'clock in the evening. Kanina umaga, biglang umulan ng malakas. So, originally, I was supposed to go to the terminal. Magagaling ako ng Makati. Pero dahil ang tindi ng baka dito sa Taft Corner Quirino, as in kabaan ng Taft ay knee deep yung baha at nag-subside na siya ng hapon. Ngayon lang ako nakalis. So, ngayon pa lang ako palis. So, we're off to the terminal. Ang schedule natin ay alas 10 and it's going to be like a 10-hour drive. Ganun. Better now than never. Here's the current situation dito sa Taft as of recording. Kanina, dahil sa lakas ng ulan, yung Taft, pag binaha, it becomes a river. Taft River. Pros and cons kudos na lang dahil kasi nagkaroon ng major declogging, so good job sa Manila LGU at kinokolektan na rin yung basura ng tamang oras. So that helps. Ang con lang talaga is pag umulan, lahat talaga maapektuhan. So traffic, tsaka overall galaw ng tao Maski nga yung mga tao na nanggaling pa sa mga schools, yung mga nagtatrabaho sa government, mga ganun, naglakad pa sa baha. I just hope na pagkatapos nila pumunta pagkatapos ng dumaan sa bahay, naligo kagad. Iwas tayo ng leptospirosis. Grab natin right now is manggagaling pa ng Petro Hill. So 6 minutes bago marating dito. At ang gagastusin natin para sa Grab is nasa around 360. Wild. Alright, bumaba na ako dito sa terminal. Nandito tayo ngayon sa Pasay. We're going to be riding Partas and dito ako sa harap ngayon na terminal. I had an interesting conversation with my Grab driver about just life in general. Tapos nakakatawa. Sige. Kunin na muna natin yung ticket for later. Tapos, may Jollibee pala dito. Bilhin na tayo ng mga ngat-ngat. At ang mga ngat-ngat. Okay. So, sana ba ako natigil? Yan. Kinuha ko yung ticket ng online booking. So, I actually booked it with Want to Go. And sobrang efficient na dahil kasi yun sa online booking kasi dahil walang masyadong pila pa. Pagka-present mo nung voucher, pinansyang lang yung ticket tapos antay ka na. Ang ginastos ko dito sa ticket dahil we're going to be riding deluxe is 1,496. Yeah. So, sana nga lang maganda yung And then, naka-window seat ako. Good. We're looking at around 12 hours na biyahe. So, ang mangyayari is itutulog lang natin yung biyahe. Understandably dahil kasi wala tayong masyado makikita. And learning from past trips, pag ganito kahaba yung biyahe, kailangan komportable tayo. Kaya nagbilang ako ng neck pillow. The same neck pillow na dinala ko mula Italy. So, it's pretty fun. Ano pa ba? Hindi pala. I haven't said this, so hindi ko pa siya nakukwento in a long time. Pero, parte kasi ng mga ginagawa ko for content, pag hindi ako nakakuha ng mga any monetary compensation, whatnot, ako ay nakakuha ng mga EGC and nakataon na yung GFC na nakatrabaho ko for quite some time ay nagbibigay ng mga e-vouchers. So yung e-vouchers na yon ay nakakatulong dahil kasi it invokes rule number 3 ng Petsa de Pilico. Dahil as of this time, Petsa de Pilico pa rin tayo. Ang dami kong mga araw na nasalpa dahil sa EGC. Kaya maraming salamat po GFC. Sana naman in the future, baka naman. Alright,
Ako ay natapos na kumain at tayo ay pumayos dito sa loob ng terminal. I was checking out yung bus. Wala pa naman siya dito. At I have to admit, you're going to hear this a lot from me. In fairness, ang ganda ng terminal nila. Dahil kasi siguro, yung mga mahabang biyahe na nagbabas ako, the last time I did this was no Tour of the North ata. Yan po siya yung mahabang biyahe. Ano to? Doon ako nagantay sa... Doon ako sumasakay sa Avenida. And sa Avenida kasi, parang hindi aircon yung sakayan ng bus. Tapos, doon naman kasi, basta't meron na, pwede ka nang pumunta. Like yung biyahe ko pa Pangasinan. Pero yung mga papatang biyahe, biyahe pa Baguio kasi dun sa Cubao, open air yon. So, pagdating mo, medyo pagpapawisan ka pa, depende sa init. Dito, aircon. Galing. Oo, ano totoo ako. It's a major upgrade. Tapos sobrang organized pa. So, they really put in the effort na ayusin yung commute up to sa norte. I mean, ano to, parang pag bumiyay ka kasi mula PTEX pa lang kasi from sa nakasanayan ko, pag umuwi ako ng Batangas, pag sumakay ka sa Metro Point, ang laking upgrade. It's a very major upgrade. Yeah. So, kung hindi ko pa nasasabi, biyahe natin, we're going to port 10 p.m. Tapos, it's going to be like plus minus 12 hours road trip. Ano siya? Darating tayo doon sa lawag ng mga alas 10 ng umaga. Ang magiging ruta natin, baka punta naman ako dun sa accommodation just to leave the bag. Tapos diretso agad ako ng SM Lawag. Dahil first order of business natin pagdating doon, challenge ka agad. Kung ito na nga, papacheck on. Okay, so ito. Last time na ginamit ko to, nandun tayo sa Italy eh. So, ako ay nakupo, ay ka-window seat, and to anticipate lang din yung sinat ng araw. Nagpaon ako ng face, and sleeping mask, tapos of course glasses, sunglasses, and all that. Kalawang Boy Scout eh, no? Yung magiging biyahe natin, we're going to sleep overnight at pinili natin itong overnight bus. I think reclinable ata to. So, it's just a matter of kailangan kong i-adjust ko. Oh, yun. Nice. We're gonna make ourselves comfortable siguro later. Yeah. So, tutulog lang natin ito mamaya. Nakita ko pala yung AirPods ko. So, nandun pala sa pants sa dala ko. And, good thing. Yeah. I'm just excited to maayos na. So, make us room. It's roomy. Tama lang ang room. And dito sa tabi ko, this is the portable restroom. Which is nice. Kasi kung sabihin natin na dire-diretso yung biyahe nyo, titigil ka lang talaga kung saan gusto mo na pasalubong and all that. Pero, for what it's worth, it's going to be hopefully a smooth ride. Okay. Tayo na natin mapagpapasahan sa tayo. Okay, I guess, considering everything. Natulog ako mga around 11:30. Tapos, back and forth lang. Ano? So lang yung biyahe. It's a bit bumpy dahil kasi given yung conditions of the road. Tapos, madami din mga pit stops na dinaanan. May dumaan nata na sa Helio ata. I also think parang dumaan nata sa sa Tarlac. Hindi. Kung hindi sa Tarlac, sa Nueva. Parang gano'n. Tapos ngayon nata lang parang nagpapa pit stop. Tapos siguro
ganda ng lawak. Grabe. Considering everything na to, okay yung biyahe. Smooth naman yung ride. I just can't wait to get to the accommodation. Kahit mag-iwan mo na ako ng bag, tapos lang natin kung pwede mag-early check-in. Kung may bayad, sige. Kung wala, adjust. So anyways, I also gotta charge my phone mamaya. Kaya, yun naman na yung game plan. Per Google Maps, we still got an hour 45 bago tayo marating ng Lawag. So, mahaba lang talaga yung biyahe. The roads are pretty far. Pero it's a pretty good way to start yung trip tayo kasi at least nakikita-kita mo pa yung nakikita-kita ang pabigan. I mean, mga small trips like this, I guess. Yeah. Kung kaya ko pa siguro sinitan ng Helio pagdating ng probably November. Na. Sinitan natin before Christmas kasi hindi pa naman ganun kahirap nun. Feel ko pagdating kasi ng New Year, ganun ang hirap na ulit magyaya. Masingit ulit natin. Touchdown, Lawag. Tayo ngayon ay papunta dun sa accommodation. Nakita ko na siya kanina, pero hindi ako nagsabi na yun akong pao pa. Well, dahil kasi I want to walk. And you know, the best way to observe is to just walk. Okay, dito tayo sa loob. And quick view of the room. One bed, two bed. I'm gonna sleep at the two bed. Aircon, TV, bathroom. Very nice. So, yung nabook ko is yung paratong pinifrequent ng mga travel content creators sa Bell Travelers Inn. So, even lang ako na link sa baba. And, officially, you could use my discount code sa Klook. Yes. So, baka naman guys. Yes. Kada book nyo kasi, nakatulong siya para makapagawa pa ako ng further content. Right, so teka, kumain naman ako. Right, so ngayon, a few hours later, I took a quick nap and much needed rest. And if you ask me, yung mga ganong bagay, yung mga early check-in, pag may option, I normally take it now. Dahil kasi, ngayon nga, galing sa biyahe din, para at least nandang makapag-settle in na wala na akong problema na gamit mamaya. Ang plano ko kasi, mamaya pagbalik ko ay, pagkatapos ko dito, mga more or less hapon or gabi na ako babalik dito. But it is where it is. So, bring sunglasses. Nilabas ko yung camera with the ND filter. We're gonna test this. Tapos, my bag. Tayo ay pupunta na sa... Actually, before tayo pumunta ng SM Lawag, pupunta na muna ako ng Starbucks dito. Ayun, naman, coffee slide. Yeah, get a quick cup. Tapos, daan tayo dun sa may gitna. Probably get like a picture muna. Tapos mula doon, dahil kasi tatawid tayo ng bridge papunta dun sa SM Lawag, baka doon mag-tricycle na ako. So, yun. Yung pala, ang mga popular mong modes of transportation dito maliban sa walking is tricycle, bus, and jeep. So, subukan natin yung modes of transportation by tomorrow. Kasi tomorrow, I've been doing a quote-unquote mini itinerary and ang mga gagamit natin. Yeah. I just hope na hindi lang ako maabutan ng gabi. Alright, I have to check yung footage ng ND filter right now. Oh damn, that looks good. Okay. One of the low-key best investments na binili ko ngayon dito sa camera, for my camera. So shoutout sa Henry's. Okay. Yeah, daan tayo ng Starbucks. Kanina pa ako nag-iikot-ikot dito sa labas.
or actually yung papunta sa accommodation. And what I really like here, ano to, maliban sa sariwa yung hangin, yung init ng araw, or siguro dahil kasi patanghali pa lang, ay mainit siya pero hindi masangsang, if that makes sense. I wonder kung kumusta yung night scene dito. Pero dahil kasi madami mga food hubs dito, mga food spots, mukhang active din ata eh. Sige, something to look forward to tonight. Laki ng Starbucks na dito, nakakatawa. I actually opt to go to this Starbucks maliban din sa sobrang setting niya. And I guess para makapag-prep ako, dahil pagdating ko doon kasi sa mall, I want to do a little bit of exploring. Tapos, syempre, kamusta yung team? Zark's Lawag would actually be one of the most recent na nag-open dahil kasi kasabay nung kakabukas lang na bagong SM. And I'm pretty excited to see kung ano meron. Pre-challenge ritual ko just to get my body or at least my stomach awake. Uminom lang ako ng brewed coffee or black coffee. I wanted to get like an Americano, kaso ang problema, ang Americano kasi mas mahal. Dahil kasi yung brewed coffee nila, for a grande, I got it around 140 versus yung Americano na pumapalo na above 150, and that's for a grande size pa lang. At wala namang problema sa akin dahil anything that would just wake up yung stomach ko, yung digestion ko, I would appreciate that. I had no expectations kasi dito sa sa Lawag kung kumusta yung pretty much life here. Like kasi yung parati ko kasi nakikita na mga video sa Ilocos would always feature vegan, Ilocos Sur, mga ganun. Tapos yung mga ibang places na like yung mga pagod food, more of the attractions eh. Pero more of the people, yung mga ginagawa ng mga tao dito. You know what? I might do that. So, parang lang sa mag-iikot-ikot tayo mamaya, ang gagawin natin, try nating i-capture kahit paano yung buhay dito. Dahil kasi yun yung hindi ko nakikita masyado sa mga travel at saka sa mga food content creators na nagustuhan ko. I guess maliban lang dun sa mga big names like katulad yung feature ni Sir Erwan. Pero maliban doon yung mga sobrang fine na product, I want it to be I want to say amateurish as possible. Parang gusto ko ganun yung atake. I'm leaning towards food, a little bit of tourism, pero trying to capture local life. Today is a Saturday din, at saka since most banks, dahil kasi yung hilera na to ng papunta dun sa town hall ay mga banks or yung mga commercial places, ang dami sa kanila ng mga hindi pa masyadong bukas, or kung bukas man, hindi matao, parang ganun, hindi madumog ba. Which is a very interesting change of scenery compared sa Manila. You know what's pretty cool? Yung barista dun sa likod, they didn't have to, dinala pa nila yung rate dito sa akin. Which I appreciate. It's a little bit more customer service. It's the extra touch, extra mile, ganun. Tapos may message pa dito. Lagyan lang natin. Yeah. So, game plan natin, hindi ako masyado nagplano. This is actually a break din para sa akin. Kaya yung maging atake natin ngayon, slow pace din kahit paano yung content na gagawin natin. And I think I'm going to be prioritizing a little bit more unwinding first. Tapos, well, of course, a challenge. Tapos, food spots, food reviews, mga ganun second. Pagkatapos ko kasi sa challenge, I think I might stroll around again dun sa SM. Kasama lang natin for the content. Tapos, siguro balik ulit ako dito. Tapos mag-ikot tayo. There are 2 places na gusto kong i-try kasi tapos nun, I might go back dito sa gitna, sa may sinking bell. Tapos, siguro pagdating ng hapon, maganda tayo. I kind of want to do yung gusto kong dumaan sa may bandang papalengke para matry natin yung iba't ibang mga street foods. I saw a video ni Pops Chewy na ginawa kasi niya yun. Parang part ng 1,000 peso challenge niya. I might go there and do the same.
Tapos noon, bahala na ako na gagawin natin sa gabi. Tomorrow kasi, I'm actually planning to go to mga bandang Papaway na. So, from San Nicolas to Paway, tapos from Paway, meron din akong gustong puntahan na, I think baka pumunta ako sa Sand Dunes. I might do Sand Dunes. I mean, you're here. Tapos, somewhere along the line, kailangan ko din masingit yung papunta dun sa eatery. Yeah, sa eatery. Dahil kasi it closes around 2 in the afternoon, kaya medyo alanganin lang yung oras. Kailangan mo talagang isingit. I'm figuring it out right now habang kausap ko kayo. It's going to be a really cramped day. I'm going to be staying here din pala until the 25th. Actually, ang flight ko kasi, I'm going to fly back na. Ang mangyayari, ang gagawin nating diskarte para lang hindi tayo maipit sa traffic and whatnot. Kasi ang haba ng biyahe. I booked the earliest flight and the cheapest one, which is around 6 a.m. So technically dapat nandun ako sa airport mga around 3:30 to 4 para na makapag-check-in tayo and all that stuff. Kaya sobrang jam-pack na magiging araw ko ngayon at saka bukas. Kaya kung kaya ko din makapagsingit pa ng pagbili din ng pasalubong, kahit untiin ko na mamaya. Tapos untiin ko ulit. Untiin ko mamaya, tapos untiin ulit bukas. Para lang hindi tayo mabigla. Basta kung ano makuha along the way. Yeah, it's going to be a fun-filled day. As of the time of recording din pala, yung mga iniwan sa Manila. Ang iniwan ko sa Manila ay dapat liga ngayon, simula na liga namin ngayon sa basketball. So, ngayon yung opening. At wala ako doon. Nagsabi na ako doon sa coach namin na wala ako. At kung ano man yung outcome, lagay lang natin dito. Mga ganun deduction ba? Nasa bracket pa naman kami ng mga malalakas. Yung mga, champion, yung nag-champion last season. Tapos lahat ng mga malalakas. Trust the Paris. Sige, busi ko naman tapos labas tayo. Alright. Coffee done. Tayo ngayon ay punta nga tayo ng dito sa City Hall. And let's take a picture lang. Proof of life. Proof of life. Attendance ba? Hindi, kailangan ko din kasi ng mga thumbnails kaya gawa natin na paraan. Tapos from there, diskartehan natin kung paano ako makapag-tricycle. Nung base sa research ko, yung gastos kasi daw para sa mga tricycle dito is around 20 to 30. Pero that's depending on your haggle pa. At dahil tatawid tayo ng tulay papunta ng SM Lawag, baka may additional pa siya. Or kung may bayad ba na hiwalay pag special. Hagil na lang natin mamaya. Red stain, the clinking of glass, the flickering shade on your face, pouring rain. Oh, I wish we had stayed. Misplaced, got somewhere to be, don't wanna. Habang naglalakad ako dito, parang madami nata nakakumukha sa akin. Love trip. Or I think the camera's a giveaway. Pero, dead giveaway. Sige, hanap tayo ng mataas-taas ng tricycle na tayo ay papunta na sa Lawag. SM Lawag. Kung mga ganito din, hindi ako nagsischedule na talaga ng meetup dahil kasi as much as I want to, hindi kaya ng oras ba. So kung sino lang talaga yung nandun, I appreciate yung kwentuhan ko sakali. Just one more drink, don't wanna think about anywhere, anyone else. Maybe I could have loved you in another timeline. Could you have loved me too if our stars aligned? Maybe we were twin flames in a past life. It was actually a quick trip. Parang wala pang 5 minutes. Nandito na ako. Hindi ako pagod. Hanapin na muna natin yung Zarks. Papag-setup. Same souls with different names.
craving satisfied ko na. Alright, so something funny. Minention ko na meron akong gagawin makulit ngayon dahil kasi I'm actually going to be doing 2 a day. Hindi, back to back. Dahil kasi dito sa Ilocos, maliban dito sa SM Lawag, meron pang branch dun sa nauna, would be yung Robilocos. Robilocos is actually one of the earliest branches ng Zarks na pinatayo. And, paano ba? It has been a long time coming, pagpunta ko dito. I mean, you could say na, going to 10 years, but at dahil dyan, ako ay maglilinis ng shirt. Right. Tulong na lang din sa store. So, ang ginawa ko, pagkatapos ng challenge ba, dahil kasi may family nagbabay. Ito, ang ginawa ko na pagkatapos kasi nito, yung original na pwesto ng upuan, tsaka ng lamesa, mula dito, ilagay ko ulit dito. Tulong-tulong na lang ba? Okay. So, ngayon, ang susunod ng itinerary natin, so babalik ako ng babalik ako ng city center. Tapos, try nating kumuha ilang shots. I'm still contemplating kasi whether or not ngayon ako pupunta na sand dunes, kung masisingit ko siya. Kaso, kung ang plano ko kasi magpaway din bukas, I could do it tomorrow. Tapos ngayon siguro, pwede natin gawin is bilhin na tayo ng pagkain, konti pasalubong, ganun, maunti-unti natin siya. Yun nga lang, dapat pala ang call time ko bukas, pag pumunta ako ng San Nicolas, maaga, para mabutan din natin ang dawang. So, that's going to be a challenge, lalo na ramdam ko mamaya na makaramdam ako yung pagod kasi babag sa katawan ko. Taka na. At tayo mag-ikot. Okay. Dahil nandito na rin ako sa mall, I figure, punta tayo ng Watson. Okay. No luck dito sa upper ground. Kaya that's taas. Actually, it actually goes both ways dahil kasi pababa na rin ako na kinain. Heartbreak, keeping in time with the beat of that old refrain. Sideways. Nakapag-withdraw na dahil kasi kailangan lang natin ng pera just to make sure lang na hindi tayo hindi tayo masyadong hindi tayo magkakaberya because cash is still king. Tayo ay lalabas na ng mall. We're gonna go to another place and I believe babalik tayo dun sa pamunisipyo. So, sige. Kung mabilis naman din yung magiging lakad natin bukas, I might go back here. Etong feel na to, nandito sa parking ng isang SM, kinda reminds me of the time na pumunta ako ng SM Dagupan, which is Tour of the North, di ba? Well, this is pretty much a Tour of the North din. So, mali natin, baka susunod, punta naman tayo ng Ilocos Sur, tapos Batanes. Sana mura lang ang ticket. Alright, sige, we're wasting daylight. Let's go. Moda talaga sir, way back 1953 yan. Generation, bali 4th generation na ako eh. I see. Oo, family talaga. Itong nakakatawa nga dito, parang hindi ko din kukunti pa lang din yung mga nababasa ko tungkol din sa Chinese heritage din dito sa Norte, sa Lawag. Dahil kasi yung pinakamalaki kasi na settlement na alam ko is kung hindi dito sa Maynila, doon pa sa Cebu, mga ganun. Pero it's so nice to see na parang kahit na sabihin natin saan ka mapunta anong parte ng Pilipinas pa. Saka sir, mga turista, saan masarap pansitan? Talaga dito tinuturo sa amin. Lamuda talaga. Tsaka Ang problema lang kasi dito sir, parking lot talaga dito. La Moda. Tapos
Tapos, kinuha ko 2 items muna for dine-in. Tapos, mamaya, I'm going to have yung kanilang signature fried rice for takeout. Kausap ko nga lang yung may-ari, napanood pala niya yung video nung para si Peso. Sobrang natutuwa ako. And nakipagkwentuhan lang din ako. What fascinates me kasi, just to give you a little bit of context, ito kasing sila Moda, tinayo kasi siya at the time na nagkaroon ng Chinese settlement dito sa Lawag. And syempre, kung parang sa atin sa mga Pilipino kasi, naghahanap tayo ng pagkain na panlasa natin. So, yung sa kanila, dinala din nila yung pagkain na nakasanayan, parang nakagisnan, tapos nila dito. And it has become a generational restaurant, legacy restaurant, dahil as of this time, sinasar na kasi would be the 4th generation na nag-handle na ng restaurant. So, ganyan naman kasi with businesses lalo na pag-establish na per generation kasi nagkakaroon ng mga succession. And I am just grateful na kahit paano matry din natin mga pagkain dito. Dito sa kanilang, I want to say Wall of Fame, yung mga kilalang mga tao na pumunta dito, of course, yung mga malakas na content creators na Sir Erwan, Pops Joey nandito. Unahin muna natin yung Kimlo. So kumuha ako ng B-roll kanina. Just look at this. Damn! Gusto ko muna i-try siya, walang kalamansi. Tapos bago natin lagyan ng ricados. Oh! Yung broth niya sobrang light. Tapos nakikita mo nagbe-break agad yung noodles. Well seasoned pa lang, ano to? As is. Tapos may hint ng chicharon na malutong. Kaya kasi, ano ba nga naman na masarap dito sa Lawag, kundi batnet. Okay. Lagay tayo ng kalamansi. Halo ng konti ng sabaw. Oh. Grabe. Yung consistency niya parang miswa. At isang kagat. Wow! Sarap na. Grabe. Siguro dahil kasi isang kalamansi lang ang nalagay ko. Dahil isang kalamansi lang ang nilagay ko, hindi ko pa naman siya nararamdaman yung citrus. Pero, if you're going to try the whole dish, grabe. It has everything. It has crunch, it has noodles, it has the savoriness. Tapos it has a very light broth. Akala mo dahil kasi may pork na at lahat, magiging masebo, magiging heavy yung sabaw. Dito hindi. Oh, it's good. Tayo isa pa, agad para sa inyo. Crunchiness pa ng pag na ito. Panalo yun. Kaya, dahil meron na nakalagay na chili dito. Mabisa ito. Ay, ng a little bit of heat. Halo. Sa kagat. Wow. When I say that everything's better with a little bit of heat, no joke. Grabe. Masarap na siya. Tapos yung epekto ng chili garlic, in-accent lang niya further. Parang ganun. Ito siya piece by piece. Individual ingredients niya, masasarap na as is. Pero pag pinagsama-sama mo siya, though malasa mo pa konti distinguish. Madi-distinguish mo pa siya paunti-unti. The finished product, the combined product, is really good. Diretso naman tayo dito sa Canton Guisado. So, Canton Guisado is straightforward, pancit canton. Tapos top siya with, I believe, bagnet or chicharon yung tawag na dito.
Noodle pool. Okay, sa kagat. Uy. Grabe yun. Again, following the same logic, individual flavors ay masarap na siya by itself. Pero pag pinagsama mo kasi siya in one dish, grabe yung finished product. Teka. Try naman natin this time with Lovely. Grabe. Lagi tayo na konti. Sa kagat. Oh. Damn. Manghang, citrusy because of the calamansi. Malasa dahil din sa salsa, sa pagkagisa. Crunchy because of the chicharon. Tapos hindi siya sobrang savory dahil kasi you would expect na mga ganito. Kala mo sobrang alat. Hindi. Grabe. I'm having a hard time which one of the two is better. So, I consider them both good. Paano ba? Abusin ko naman ito. Balikan ko kayo. This is just too good. Okay. Sige sir, maraming salamat po. Ingat, sir. Until next time sir. Welcome, sir. Mga kalamon, alam nyo na pag nagawi kayo ng lawag. Yes. La moda. La moda. Yes, sobrang panalo yan. Salamat po sir, salamat Okay, po sa sir. ulitin. Okay, nirecommend sa akin ni sir, try ko daw yung empanada. So ngayon, we're gonna do that. Ang nirecommend niya sa akin na puntahan would be Elvis. So, we're gonna go there. I've never been to this part of town. Everyone's dressed up here, but looks so dumb. Lost in a room where my shadow drowns. So glad I found you there in the crowd. All I wanted was a little connection, but they only care for their own reflection. I tried to blend in, but I'll never be like them. Alright, so bumili na ako kaagad ng dalawa dito sa Elvis. Ang isa ay sweet at isa ay native. So, tingnan mo naman siya. Wow. Thick. Thick. We're gonna get a bite of this. So, kagat muna. Wow, bro. Ito na. Hindi ka tinipid. Of course, ang Ilocos empanada ay nahaluan ng salsa, may regado siya. So, they come with 2 ketchup, tsaka suka. At yung suka nila, just give context. Hindi siya basta suka. It's suka Ilocano. O suka Iloco. Enjoy siyang kainin dahil kasi mainit. Ang sarap na niya as is pero kasi yung mga authentic na Ilocano, makain sila, they prefer ketchup. So, lamig pa ng ketchup po. Grabe. Nalo yun. Nung isa pa, kakainin ko lang mamaya.
Doon ko nakain sa hotel. Pero yun, para na yun sa IG. Ito, para sa YouTube. Tapos sobrang sulit. Ang bayad ko na sa kanya is 75 each, so 150 para sa dalawa. Sulit. Pusin ko na muna ito, balikan ko kayo. Out here, I'm someone else. Honey, with your eyes, you taste so sweet. Honestly. Napawisan ako dun pero sobrang sulit. Kung sakali na hindi kayo magawin ng Batak, you could go here sa Elvis. And I think yung nakuha ko ata is yung native dahil kasi I don't think that's the sweet one. Yeah. But anyways, meron pang isang empanada para mamaya. At dahil medyo walking distance rin lang naman siya papunta dun sa hotel, I could probably get one more tomorrow. Pero baka umikot na ako ng palengke. Alright, so with that said, teka, lipat muna tayo ng pwesto. As I mentioned, papatan na rin lang naman tayo ng palengke. So, kuha tayo ng tricycle, tapos punta tayo doon. Okay, so at least nasimulan natin yung pagbili ng pasalubong. Dito daw sa pasalubong center, nasa may hindi, hanggang alas 8. Alas 7:30 daw sila bukas. By the way, things are mamadadaan ako pa naman sila bukas. Buti hineads up nila ako na bawal pala yung pinapasok tayo. Bawal pala ikarga sa aeroplano yung suka at saka yung bagnet. Sige. Okay, so as I was saying, butit sinabi nila sa akin na hindi pala daw pwedeng sakay ng... Ay hindi, tama. Hindi pwedeng magbaon ng sukang Ilocos at saka bagnet sa aeroplano. Pork product nga naman. Okay. So, wala din kasi ako makita na maliit na bote yung suka Ilocos eh. So, I guess it's a blessing in disguise. Okay. Daan muna tayo ng Sinking Bell dahil kasi it's near. At pagkatapos noon, balik na muna tayo na Acom. I need to charge my batteries. Uy, pagod. Okay, ako ay umikot dito sa likod ng elementary school at interesting, no? Kinonvert nila yung lumang building tapos ginawa nila hypermart. Angas, no? Kulit. Totoo siya mo, ang dami mga heritage buildings dito sa Lawag na isa nga naman din-demolish, iningatan na lang nila. Which is good, sustainable. Alright, sige. Dito na tayo sa Sinking Bell. As of the moment, kompleto na ako sa itinerary ko right now. Sige. Tayo ay bumalik naman sa accommodation. Right. So, Spanish latte. Nakakatawa, no? Meron din silang loyalty program. So, pag naka 5 drinks ka, you get 1 free. Ang galing. Tapos fairly priced dahil kasi ito, gantong kalaki, nasa 110 na. Yung gantong presyo sa commercial, sa Starbucks, mga ganun. Easily less than 200 and above 150. Yeah, I just can't wait to lie down dahil kasi nung umupo ako kanina sa upuan nila, nakakamtam ko yung pagod eh. Pag mga ganito, pag naghahanap ng pahinga yung katawan mo pa, you really gotta give it. Pero ang advantage dapat nun is nandito ka na dapat sa hotel, which is coincidentally we are. Okay, tingnan ulit natin kung ano pwede natin ikutin ngayong hapon paggabi.
Okay, time check. So it's already 7:17 ng gabi. At ako ay nagpahinga. I crashed dahil nakapagod. I'm not sure kung dahil ba sa ulan to, sa init ng araw ba yun, sa tindi ng lakad and whatnot, or dahil kasi in general ako ay busog din. So maybe it's a combination of everything. Pero we're dressed and we're going to do one more food adventure ngayong gabi. Meron tayong pupunta na isang place. Dati, malapit lang siya dito. I think nasa corner lang siya, pero they moved to a bigger place dahil kasi nagsama na sila ng catering. Meron na rin silang pa-events place. So, nung tiningan ko yung paano ba to? Nung tiningan ko yung location nila ngayon sa Google Maps, may kalayuan eh. So, baka kailangan natin mag-tricycle. And maliban doon, siguro I might go back doon sa Town Square, dito sa may plaza ng mga bandang 8-9. Yeah. Probably get some nighttime shots. I am looking forward na makakuha ng medyo maayos na cinematography, lalo na hindi na ganun kainit, hopefully. Yeah. Lalo na talagang patawad ng init ng araw eh. Okay, kasi wala nang paligoy-ligoy. We're gonna go there na. Mamaya ko sabihin ko saan. Dahil kasi they close at 9. So, hopefully makabot pa tayo kahit sa last call man lang. Dahil kasi okay. Malayo kasi. Malayo talaga. Checking out the menu right now. So, ang dami dito ng mga nahanap na authentic Filipino foods eh. Pero since for sharing kasi to, so I am convinced na hindi to mahina dito yung gumastos ka for a group of 3 ng mga 1.5. 1.5 is very generous pa, kasama na rin yung dessert. I'm actually contemplating kasi kung dadamihan ko yung pagkain dahil ako lang mag-isa kasi yung kakain. But then again, ang tanong is, kailan ka ba ulit babalik dito, di ba? Parang, me actually going here, it took 10 years papunta dito. So, katulad ng sabi ko sa iba, ayokong mabalik ng 10 taon bago bumalik dito. In fairness kasi din, lahat ng mga pagkain kasi na talagang big portion siguro. Kaya ang pricing nila nasa may 300, mga ganun. Siguro pagdating nung pagkain, dun tayo decide one more. Dahil kasi yung nakuha ko naman so far is already substantial for one person. Sobrang impressed ako dahil kasi siguro since events place nito tsaka catering, so madami sila mag-offer ng pagkain. At siguro ang maganda din sa kanila ay pag-catering kasi ganun eh, to my understanding. Pag nasa iyo na kasi yung lahat, nasa yung events, nasa yung pagkain, mas malaki yung profit eh, dahil kasi lahat sa'yo. Tapos kung magdadagdag kasi sila yung mga corresponding corkage and everything, I guess dito wala namang talo, lalo na kung madami sila magbili. May couple na nasa unahan ko kanina, tinanong kasi kung content creator ako. Ay, mga ganyan sinagot ko. Tapos tinanong ko sila kung kumusta yung food. Sabi lang nila, it's one of the best places they've tried here sa Ilocos. One of the best restos. And, ang ginawa daw nila is, of course, yung poki-poki. Tapos, kumuha din sila ng crispy dinuguan. Now, sabi daw nila, never skip out on the carrot cake. Ako kasi, back in the day, nung pandemic at uso yung nagpapadala ng mga free packages, di ba, ng mga free food. Somebody reached out to me, I think, din siya, correspondent or supplier sila ng La Preciosa dito. Teka, nandiyan na food. Okay.
all 3 cameras are firing right now. So, ano, it's a very generous spread eh. So, 3 items na yung kinuha ko. Bagnet with KBL, of course, Poke once again, tsaka yung rice. Ano, yung kwento ko kanina, saan nga ba ako? Basta may napadala kasi sa akin, parang correspondent nila sa Maynila na napadala ng carrot cake. Yung pinadala nila sa akin was 1 whole box. Nakakatawa. Tapos, I can't remember yung taste, but I remember carrot cake nila was really, really good. So, ano mo yun, mati ka agad. Kung sabihin natin makabili ulit ako ng pastry for tomorrow, or ano mo yun, pagkain bago ako umalis, probably ganun. Kung mabot ako yung bake shop mamaya, pupunta ako. Probably buy like a, slice of cake. Or maybe a croissant. So, sige. Kuha muna tayo ng rice, of course, because rice is life. Tapos, papaligoy ba tayo? Nakagad natin, poki-poki. This is their take daw nan to. Similar to tortang talong, pero yung gisa niya sa ibabaw, parang, alam mo yung sarsyado. Yung pagkakaluto ng itlog ng malasado, tapos yung bordering to ensalada. Parang ganun yung consistency niya. Tapos lagay natin siya sa kanin. Huwag tayo na madami. Yan. Kuha tayo ng konti. Kuha na muna tayo ng isang generous bite. Isang kagat. It is what it is, grabe. Gago, I nailed it. Yung lasa niya, tortang talong, tapos sinerve mo siya ng sarsyado. Ganun. Tapos, ang galing, hindi siya overly sweetened because of the tomatoes. Dahil kasi di ba may konting sweetness kasi yung tomato as a fruit. Tapos, it is a fruit. Yung lasa nung itlog, creamy pero hindi siya mabigat. Tapos, good siya as an appetizer. So ngayon, sumana kagad natin siya ng, ano naman tayo ngayon ng Bagnet with KBL. Siyempre, pag nandito ko sa Ilocos, any part ng Ilocos per se, never skip out ng Bagnet. Or yung take na dito na chicharon. Tapos sumana natin siya ng KBL, which is kamatis, isang kagat. Grabe yan. Sobrang spot on. Tapos samahan natin ang kanin with poki-poki. Wow! Lagay mo siya sa foods that complement together, foods that go together. Poki-poki, which is healthy. Tapos sumama siya ng chicharon na a little bit more on the putok-batok side. And sumama siya ng rice. Grabe. It's as authentic as it gets. Hindi mo naman, no? Yung KBL pala, kamatis, bagoong. Ay ko din hindi ko makomplete yung sentence ko. It's too good. Damn, that's good. It's a kind of food your mama used to make. It's food that mama makes when you're at home. Home cooked food.
Right? Sige. Ubusin ko na muna itong serving na to, itong parte na to dahil kasi basically I'm gonna finish this. Tapos, pa-serve natin yung carrot cake. Dahil kasi the flavors are so spot on. If I have a little bit more of money siguro, gusto ko nang itry yung dinengdeng tsaka igado. So, I just hope na meron lang ako masubukan siguro tomorrow. Kung umabot ako dun sa isang resto place na or isang eatery na habonin ko sa San Nicolas. Pero ano to, dun talaga maigpit ako parang mangyayari. Hindi ako, parang pagkatapos ko dun sa Robilocos, hindi naman ako kakain, or hindi na ako kakain ng extra. Parang lahat ng stomach space ko, doon ko na kagad yung move. Tapos, yun. Sige, parang masulit na. Okay. Sige. Ano tayo? Isang take lang tayo. Grabe, it looks so... Sige mo 100, tapos ganito nakagad kalaki yung slice. God damn. So let's break into this. Isang kagat. Tama pang himagas. Yung carrots kasi parang finely chopped or finely grated siya tapos serve lang sa ibabaw. Straightforward eh. Ano to? Nandun pa yung crunchiness ng carrots. Pag kumakain ka kasi ng mga carrot sticks, diba, may snap na gano'n kasi yung carrots eh. Pag kinat mo pa siya thinly, may konti pang snap or may konti pang firmness. Tapos it adds a little bit more fun texture, parang gano'n. Sa cake. Grabe. I remember yung time na binigyan ako ng isang buong cake na to. Alam ko parang hinati ko pa binigyan ko din yung mga guards. So, nung tinry ko siya, it was really light. Parang hindi siya matamis na nakakaumay. Ganun. So, pwede mo siyang ipares with coffee, pwede mo siyang ipares sa kahit black coffee. Again, para makuha lang yung tamis dun. Tita flavors no? It's so good, damn! For 100 pesos. Never skip this. Ewan ko lang kung nakikita nyo, pero itong taas yata yung events place mismo. I did sa may ilaw. Alam mo, in fairness to them na para na-maximize nila yung place dahil sinamahan na nila ng catering or restaurant yung catering. Tapos meron na rin silang pa-events place. As I was saying kanina, pag sumagan to, pag pinakiyaw mo na kasi yung lahat, mas malaki yung profitability. Dahil kasi, kumbaga, parang all-in na yung binibigay mo dito eh. Sige. Pasok muna nga tayo sa bake shop. Tingnan natin kung meron tayong makakukuha. Alright, so ang ginagawa natin ngayon, tayo mag-iikot-ikot lang. Punta ako dito sa may side na to dahil kasi hindi ko pa siya naikot kanina. Tapos, kung ano makita natin, edi makita. We have an early day kasi tomorrow, kaya I figure baka hindi din kasi ako masyado magtagal. Or kung sakali man na magtatagal ako, baka bukas na. As in, sasagarin na natin hanggang sa pag-alis ko ng papunta ko ng airport. Dahil kasi ang tansya ko, if my flight is at 6 a.m., I have to be there at around 4. Meaning, I have to leave at 3. So,
Ano talaga, bugan. Pero it's all fun. Okay, sobrang satisfied ako doon sa meal ko. And man, I'm gonna be having dreams. Napaka sarap ng mga nakain ko so far eh. And there are a couple more items na gusto kong i-try. May mga iba doon a bit extreme. The question is kung matatry ko ba siya bukas. I really have no idea. Pero subukan natin. Wala naman mawawala. Man, lalasa ko pa yung carrot cake. That was good. Okay mga kalaman, so today is the due na ating biyahe dito sa Lawag. I was supposed to leave hours ago pero yun nga, pag naramdaman mo yung pagod, maramdaman mo talaga. But anyways, the reason lang naman kung bakit ako nagmamadali, I was supposed to go to Dawang Eatery sa San Nicolas, and odd kasi yung operating hours nila, 5 ata, 5 until 2, parang ganun. Basta magsasara sila na alas 2. And since hindi ko sila maaabutan din naman, so I figure probably for next time na lang. Now, ang gagawin kasi natin, I have to go to San Nicolas for Robinson Locos sa Zarks. Pagkatapos nun, pahinga lang ng konti, tapos try to figure out kung paano ako makakapunta ng... I'm thinking kasi kung kaya ng oras ko yung Batak, kaya natin pumunta sa Batak para masadya yung Glorious Empanada. Tapos nun, edi kung kaya, sadyain natin. Tapos probably go back naman para sa Paway. So sa Paway, dahil kasi medyo palubog na rin naman yung araw, we could go of course to Paway Church, pagkatapos probably have early dinner, tapos go to the sand dunes kung kaya pa. Basta parang ganun. Though I'm not really sure kung makakaya pa yung sand dunes dahil kasi kung fun, madami mangyari sa araw na to. Wala talaga. Pero sulitin ko na hanggang end of day. Right, so tara, let's go. Ready? Okay, grabe no, paglapos dito sa ang init. Tirik yung araw eh. Then again, tanghaling tapat na. First order of business natin, as usual, coffee. So, Starbucks. Tapos nun, habang na ako ng bus, papunta ng vegan. So, nakakatawa lang. So, ibig sabihin nito, technically, dahil may mga bumabiyahe kasi late night, so yung mga transportation system na dito, yung mga bus, mga jeep, mga ganon, ay umaabot din to until medyo late. Nakakatawa lang, no? I guess siguro dahil kasi having no expectations like how life is like here sa Norte, it actually fascinates me. May bus na dito. Ordinary. Tapos dadaan siya ng vegan. Actually pwede din. So gusto ko yung aircon eh. Antayin lang tayo mamaya dun sa may city hall. Compared to yesterday, so mas madami pa ngayon mga establishments na bukas. Pretty cool, pretty cool. Siguro nagkataon nga na kahapon na dahil siguro out of town yung iba, madami nang umalis, so wala masyadong mga taong lumalabas pa. Masingit na rin eh, init eh. Alright, dito tayo Starbucks, let's get our coffee. Alright, so nakuha ko na yung coffee, and wala silang good coffee ngayon. Opted for Americano. It's a bit more pricier, pero as long as siya, black coffee na hindi filling. I don't know if it will make sense, pero kasi sa akin, pag uminom na ako ng sabihin natin anything with dairy,
bago yung challenge. Parang my stomach tends to digest it. Parang nagiging... It takes time for me to digest. Kaya parang pagdating ko sa challenge mismo, ako ay parang busog. Hindi ako ganun ka gutom. Yeah. So I figure moving forward, para mag-make count lahat ng mga efforts ko, have to make extra preparations ba. So that will include yung capacity checks, staying acclimated ba, active heading into the challenge, mga ganun. Kaya hence kahapon, rather than taking tricycles more than usual, nilakad ko na lang. Lalo na since walkable naman yung accommodation. That is a huge advantage. Okay, inumin ko lang to, tapos try nating humail na ng bus dito sa harapan. Dahil kasi may mga dumadaan na mapapabigan. I would assume na hindi naman sobrang traffic. Talaga mahaba lang yung daan papuntang San Nicolas. Probably mga around 10 to 15 minutes, hoping. So I really hope na we get there. Tapos sana hindi ganun kadami yung tao. But then again, it's a Sunday, so I'm doubtful. With coffee done, ngayon tayo ay mag-aabang na ng bus. So, nasasakyan nating bus papuntang Vigan dahil yun yung dumadaan sa San Nicolas. I've actually been doing Google search ngayon. Tapos, kung sakali na gusto kong pumunta ng Patak, ang mangyayari, kailangan ko sumakay ng bus from San Nicolas going to Lawag. And from Lawag, jeep naman ako papuntang Patak. So, Papon, yan. Abutin lang natin ng Papon yung Paway. Pagkatapos basta may tawid lang natin. I mean, again, when is the next time I'm going to be back in Ilocos? I can't really say. Yeah. Really have to make the most out of it. Tutuwa pa rin ako, tahimik, calm vibes ba. Yeah. Okay, so nandito pala yung jeep ng Patak. So dumadaan din pala ng Paway. Kung may jeep na dumadaan, so I might take that na lang para at least we could save time. Very interesting. Kaya nga, mamaya tayo doon. Naghahanap ako ngayon ng bus na papunta ng Vigan dahil tayo ay papunta sa San Nicolas. Nandito na rin yung mga point-to-point, Avenida. Interesting. Tutusin mo ngayon, pwede ka na pumunta ng Maynila. Okay. So, sumakay dito sa terminal. Mas mainam dito na magantay. Hindi naman nata masyadong pinapuno ito tapos bumabiyahe na. Dahil kasi pick up sila ng tao along the way. It's all good. That was a quick trip. Yeah. Hintayin lang nating dumayat yung mga ito. This has been years in the making. So, okay, pasok naman tayo. Years later, we're finally here. Right, so nandito na ako sa... Ito. Nagpalit na at papunta tayo sa branch. So, set up lang siguro tapos halang. Yeah. What I will say is, pagkatapos ng challenge, anything that's sweet and anything that's cold is nice. Pero, mas maganda pa dahil meron tayong Coke Zero. Yes.
This video is not sponsored, pero Coca-Cola, baka naman. Yeah, but I like working with them dahil kasi a couple of projects I've done recently involved Coke. Dahil kasi may collaboration kami na ginagawa. And I just hope na I get to do a lot more. Ito kasi yung other side of being content creator, the influencer stuff na ginagawa ko, working with brands. Lalo na pagdating ng panahon na I really want to capitalize on that. Kasi yun yung nakikita ko. I mean, I could do the work. I could put in all of the work. I mean, doing, 5,000 videos in, parang kaya mo ding sabayan yung mga malaki. And if it's a question on quality and whatnot, kaya na maaralin yun. Just have to put a little bit more emphasis if given the chance. Okay, busi ko lang tong Coke, pahinga tayo, tapos diretso na tayo sa susunod destination. Kailangan ko bumalik ng Lawag. Yes sir, maraming salamat. Panalo yun. Burger na sa akin. Yes sir. Okay. Quick costume change tayo ay lalabas ulit. Yeah. My intuition tells me magano nga ako. Ano to? Jeep pabalik or bus pabalik ng Lawag. Tapos from Lawag, jeep na mapapatang Batak. Yun na lang. Okay. All changed. Sige. Tayo ay sumakay na. Nalilito ako sa layout ng Robin Hood. Very confusing. But it's all good. I made a mistake pala. Ano, sabi sa akin ni Bartlett, yung nakita ko kasi na jeep ay papuntang Marcos at saka Nueva Era. So yung bus na papuntang okay, Pangasinan. Sorry. Ang bus na I'm gonna go with my first instinct. Balik tayo ng Lawag. From Lawag, diretso tayo ng diretso tayo ng Sakayan. Yeah. Dumadaan ng mga bus. It's just a matter of kung saan ako bababa. Touchdown Batak. Okay. Duman ako dito sa may park kay General Ricarte. Let's take a couple of photos. There's also a cannon here. Kulit no? Nakalagay dun sa commemorative plaque, appointment of the first chief of staff ng AFP. Interesting. Right. Okay, punta na tayo ng Glories. Couldn't help but notice nag-offer na rin pala sila ng quick bike. So I think dahil kasi since same batter din kasi yung gamit nila. That's not a bad idea. Habang inaantay natin dumating yung sa pang-order, I'm going to enjoy this one na muna. Yung pala, nakaserve na dito sa table would be suka. Tingnan ko nga mamaya kung nagbibigay sila ng ketchup. Pero, sige, habang mainit pa, buksan na natin. Kagitin naman natin. Bite from the top. Oh. Piping hot, man. Tapos lagyan natin siya ng suka ilogo. Ito agad. Oh. Ikaw.
I guess because the ingredients are so fresh, tapos everything's prepared in front of you ba. It tastes so good. Grabe. So sabi natin, wash it down with some Coke. It's a can't beat combo eh. Grabe yung musok-musok. Hindi ko tulong kanina. Tsaka na. Oh, that worked. It's worth the side trip. Kuha tayo ng suka. Oh, grabe yun. Sarap. Ano to? Yung longganisa nila. Garlicky. On the savory side. Pag sisisiya mo, walang kanin. Sarap nito pag may kanin eh. Long syrup ba? Kung pwede ka sana magdala nito sa aeroplano ba? Oh, hot damn. Okay. Ito naman yung special. Malangin yun sa special na empanada. Kakalituan na rin. Pero, grabe oh. It's huge. Let's break into this bad boy. Hindi ko kasi siya ma-break sa gitna, baka tumapon lahat ng feeling ba. Tapos sa ganyan tayong suka. Salad. Oh. I still maintain the words that yung pagpunta dito sa Bata. Right, sige. Musikan naman na to. Freshen up tayo na konti, tapos tayo natin dumaskarte papuntang Paway. Nabutan ako bigla ng ulan. Hassle. It has been raining for around 20 minutes now. Maliwanag yung araw, tapos maambon. Nag-aantay lang tayo na humina to. Tapos balik ako dun sa sakayan. Time check, it's 4:30. So ako ngayon ay bumaba ulit dun sa pumunta ulit ako dun sa pinagpapahan ko kanina. Ngayon tayo ay nag-aantay lang ng jeep ulit. Pupunta naman ng Paway. With the way things are going, I'm not sure kung ano yung magiging sitwasyon sa sand dunes, pero kung sabihin natin pagdating ko pa lang na Paway Church at hindi, baka diretso yung ng sand dunes to eh. Pagpunta ko ng sand dunes, baka maulan. So pag sabihin natin na pagdating ko ng Paway at maulan talaga, baka hindi ko pilitin. Dahil kasi pagdating ko pa kasi ng Paway, it's a question kung paano pa ako pupunta mismo sa sand dunes or kung along the way lang din ba siya and whatnot. Dahil kasi isipin ko dito paano pa ako uwi. Lalong lumakas. Things are not looking good. Pero nung tumingin din ako kanina, sabi daw nila pag umulan ko sa daw at pag hindi visible yung sky, baka hindi din maganda kasi napuntahan yung sand dunes. So just in case na ganun nga, pagdating ko sa Paway, hindi ko napipilitin. Doon lang umikot sa Paway Church. Kasi nandun na rin kalagitnaan eh. So sige, kahit hanggang doon na lang. Tapos tingnan lang natin mamaya. And we're here at Paway. So punta muna tayo dun sa unahan for Paway Church. Baka siguro mahirap nga lang pumunta ng sand dunes, so I might skip it. Dito na tayo.
that's it. Sige. Tayo ay lumipat muna sa unahan at gusto ko makita yung ano, yung may sign ng I Love Paway at saka itong magandang shot ng bell tower at saka simbahan. Kaso doon siya sa may side ng Kusina Valentin. Yes, you guessed it. Kakain na naman. Right, so nandito ako ngayon sa loob ng Kusina Valentin and it's actually a tribute of Valentin Diaz. So, ilalagay ko na lang yung landmark na, hindi, yung parang plaque na nakalagay dun sa unahan. So rich in history, no? So, tingnan muna natin kung ano meron sa menu. Yung menu nila right now, it's quite impressive, no? Madami din silang in-offer ng mga, of course, signature Ilocano, tapos Ilocano dishes. And nung tumitingin kasi ako dun sa mga vlogs, so yung isa sa mga pinanood ko would be yung The Poor Traveler, si Sir Vincent Yosh. Tapos, sabi daw nila, worth it daw itry yung pizza dito dahil kasi napaka-unorthodox ba. So, I'm actually thinking kukuha din ako dahil kasi I doubt it nagbebenta sila per slice. Dahil kasi good for 4 eh. Yung presyo dito nasa may 400, ganun. Okay, so ngayon, ang ginawa ko, umorder na muna, na-place ako ng order tapos nagpasadya na ako ng madami dahil hopefully magawa ko na ang gagawin ko is papabuti ko na siyang mamaya, so mag-take out ako tapos yun, so mamaya kasi pag nag-impake ako, I have to check din kung gano'n siya kabigat dahil I am sure na mapapabili ako ng extra baggage pagdating sa airport. Another question that I have to answer is kung paano ako pupunta ng airport dahil apparently kahit na nasa lawag kasi yung airport, kailangan ko din hanapin kung nasaan siya. At kung sabi nga daw nila na tricycle daw yung pwedeng sakyan papunta doon, it's just a question of magkano if ever. Yeah. Pero that's, ito problema na lang yung para mamaya. Inantay ko na muna makompleto lahat ng orders and lalaksan ko lang na konti dahil kasi medyo malayo lang yung camera right now. I am amazed dahil kasi it's a pretty good spread. Sabihin natin you get like an appetizer, pizza, tapos just one main. Tapos we have dessert for later. Pero grabe. What I am amazed sa spread na to, we're going to take it na to. We're gonna go item per item dito. Pero itong nasa unahan ko nung dumating yung pizza, grabe. Tama nga sina Sir Vincent Yosh na kung gusto mo lang i-try a little bit of everything kasi the pizza, you get a sampler. I mean, grabe. I'm going to put some B-roll right now. Napakaganda. Tapos different Philippine flavors eh. So you have bagnet, you also have pinakbet. Yun mo, yung mga hindi mo ni-expect na malagay sa pizza, mga flavors. Pero sige, tama naman ang satsat. Unahin mo natin yung pinakbet. So, pakbet. Sa pakbet daw, ang isusauce natin, I believe is yung bagoong. So, lagayin tayo ng bagoong dito. Okay. I'm just gonna add a lot dahil kasi it's just going to be me. Ako lang na makakain. Pero, oh, look at that. Grabe.
Magat. Oh. It works. Pag nakita mo kasi, it has yung cheese-based, tomato-based pizza siya, tapos nilagyan ng pinakbit vegetables sa ibabaw. So you have your ampalaya. This redefines healthy pizza. Wala na sabi ang ano. And if Italy has margherita pizza, tapos you also have your Darla and all that, pinakbet pizza. Punta naman tayo sa Bagnet. So, punta tayo ng Bagnet pizza. Doon daw sa Bagnet naman, meron kasi silang tinabi dito na KBL. So, ano to? Or I'd like to believe it's KBL. Ano to? Bagoong hindi tayo ng konti. Hindi tayo ng konti pa. Let's get the slice. Oh. Grabe yun. Tomato based pa rin siya. Pero it has ano to, obviously pagkat sa ibabaw, tapos all that fat na kasama. Grabe. Pag sinama mo siya ng sauce, it's so delicious. Super good. Tapos let's get to the remaining pizzas pa before we enjoy everything. Hindi ka magsisisi. Siguro nga kahit kunin mo lang yung kunin mo lang yung sampler pizza. Sampler pizza and cake. Sobrang sulit. So good, damn it. Sige, punta na tayo sana. Smell the flavor. Parang garlic pizza. Parang ganyan siya. Literal na pizza na nilagyan ng garlic bits, garlic chips. Sa ibabaw. Parang panalo. It takes garlic pizza to another level. And let's get to the last one na siguro dito sa pizzas. Kaya kasi I might have it for to go. Yun. Parang yung side kasi nito, parang nag-crossover yung I believe this is sisig. Sisig, tapos may bits ng pinakbet. Grabe. Sorry. Let's get to the poke-poke dip. From yesterday, when I had poke-poke for the first time, poke-poke for the first time, it tasted really, really good. Tapos ngayon, yung in-offer kasi na poke-poke dip dito, poke-poke, tapos meron siyang cheese. Doon pa lang ako na-attention kayo. Dahil kasi nga naman dip. So you need something going nga naman for dip. Tapos you have the vessel, which is yung bread. Okay. Kuha tayo ng ano. I'm just gonna get this whole bread. Dip natin siya. Sa ilalim. Wow. Una sa lahat, kinayos niya yung bread na to. This bread's too crunchy. Parang consistency niya parang siyang chicharon. Tapos,
yung poke-poke, I guess, ano, ang una kong... Siguro dahil kasi ibabaw eh. Ang kinuha ko is more of yung cheese. It's pretty good. Kuha tayo ng konti. Konti pa. Interesting. Lalasa mo yung ano, lalasa mo yung... Minalasahan ako ng eggplant dito sa loob eh. Tapos, I think everything is so finely cooked, finely minced ba, na parang hindi siya yung parang tortang talong na ito, yung equivalent of torta na natry ko kahapon sa La Preciosa. This is a little bit more finer, so deep consistency siya. Very interesting. That's good. That's very good. Dito tayo sa binagongan with... Ay, hindi. Crispy binagongan. Binagongan flavor, so you have your vegetables sa ibabaw. I could see eggplant. I also have, I also see chilies, tomatoes. Doon pa lang pag nakita mo, may mga color profiles na eh, which is so enticing to see. Parang you're eating with your eyes first. Tapos generous yung mga cuts ng bagnet or ng chicharon as they call it here. Okay. Lagay tayo sa plato. Tapos kuha na kagad ng rice because rice is life. But a little bit of everything for the perfect bite. Damn. Ito naman yung balat. Siguro dahil yung ginawa nila, naka-prepare na kasi or naka-prep na yung chicharon, tapos naglagay na lang sila ng nagongan, ng bagoong, tsaka yung mga ibang ingredients. The consistency, the crunchiness is still there, very meaty, very fatty. I'm definitely impressed. Mapatay na yung sapat. And I think kasi yung bite na nakuha ko, kuha tayo ng kamatis, tsaka sili. Right, sige. So, unahin na muna natin ang mga desserts with ensaymada. Kasi, grabe. Ito, nag-offer din sila ng take-out nito and take-out pa sa lubong. So, good for 6 ata. Parang ganun. Lagay ka lang dito. Pero, ensaymada, it's a comfort Filipino food. And I would like to say na, para sa mga tito-tita natin dyan, tita food eh. Pang merienda. So, let me break into this. Grabe, generous cheese sa ibabaw. Sakagat. That's fluffy. Fluffy. Alam mo ano kulang dito? Hot choco. Hot chocolate. Seryoso pag tinry mo to, tapos meron kang, pag binabad mo siya dun sa may chocolate. Or siguro kahit black coffee. Ganun. Okay. Ngayon, papunta naman tayo dito sa cinnamon rolls. Or cinnamon swirls. Yung cinnamon na nila. Teka. Kalagay dito.
Mini Sinise. Yan. Check it out here. Yan. Freshly baked, everything is made from scratch, kaya pala napakataas ng quality niya. And, patay na isa. Oh. Generous na rin sa frosting, no? Wow. Nails to spot. Ano to? Kung gusto mo ng ano, ito kung gusto mo naman ng kape, gusto mo isang alterno with black coffee. Dami yung sinis, ang ganda. Yung ginamit nila na drizzle dito yung sauce. Super ganda ng quality. Yeah. Eh, siguro ngayon, given na I eat something savory, tapos gusto mo, kumuha ng, panghimagas. Pag naganap ka na ng sweetness, grabe. Solid na to. Right, so now we get to the Sanserbao. Yes. Kanina, nung tumitingin kasi ako ng mga items na, that look good, I was thinking kung ano yung kasama kasi nung kanila signature ni Special Pagon. Siguro their take lang with turon de leche na sinamahan ng milk on the side. So parang drizzle din siya. I figure kasi, dahil may init sa labas kanina, I was actually looking for something, cold, parang ganon. Or something na, parang hindi mainit, hindi hot dessert pa. So kaya pinili ko yung Sanserbao. Breaking into this right now. Lambot. Oh, that's what I needed. Grabe. Kupatay na ako ng konti pa. It's so fluffy. Ano gusto ko dito sa Sanserbao nila? I mean, look at this. Bilis of break, no? Matamis siya, tapos yung creaminess niya parang hindi thick. If it makes sense, it's sweet, but it's not thick. Tapos if you have a sweet tooth, if you have a really big sweet tooth, hindi ka matatalo. Sobrang palakalo. Anyways, sige. Yung iba dito, I might have it to go na lang din. Pero itong Sanserbao, I'm definitely gonna finish this. So, balikan ko na muna kayo. Pusin ko lang to. Okay, let's call it a day. Sige. Balik ulit tayo dun sa pinanggalingan ko. Doon tayo kumuha ng bus. Ganda ng Poway Church, oh. Considering everything, today was a really solid day trip. Kahit nasabihin natin half day lang siya, took me around 6 hours. Sulit na itawid. Alright, katataas ko lang and I'm just going to rest up and mag-ayos ng gamit. So, yeah, update lang mamaya dahil kasi I'm pretty sure I'm gonna crash. Alright, it's 3 in the morning. Bags are packed, as you see here. And took a shower, drank my coffee, and we're gonna go na. Kailangan ko pa kasi figure out kung paano ako pumunta ng airport. Sinettle na muna yung mga kailangan i-settle. Nag-check out na. Iniwan ko na muna yung bag dun sa loob dahil kasi mag-book ako ng pang-tricycle. May dumang isa kanina eh. So, antay lang tayo ng isa pa. May mga ilang tao na rin naman nandito. Tapos, hindi siguro antayin lang natin kung kailan magbubukas yung bubukas yung front desk. Parang ganun. Tapos, check in. I could really use the
Time to go to the restroom. Nahanap ko yung CR, pero dito siya sa likod. Alam mo, napaka-interesting na layout ng airport ng Lawag. Ito. Imagine like parang, I would imagine this na parang pag naglagay ka ng airport, sabihin natin in the middle of a resort, or in the middle of an island. Parang ganun yung feel eh. Pretty interesting if you ask me. Ngayon, it's just a matter of anong oras magbubukas or kung anong oras kami pwede mag-check-in. Parang ganun. Para makapag sa flight. Technically, I'm already checked in na. So, kailangan ko lang ipakita yung boarding pass. Sounds like a plan. So, hanggat hindi pa bukas, we got a few hours to kill. Yeah, it's only 3:31. Ang flight ko ay 6. Takot may iwan no? Pero it's all good, it's all good. It's already 4. Tapos may mga tao nang dumating. And nabukas na rin sila ng ilaw. Antayin lang siguro kami na abiso kung kayo na pwede na pumasok. I downloaded yung boarding pass ko. So, supposedly, we're smooth sailing. Ay, pwede na pumasok. Gang, gang. Nakapag-check-in na, tapos security check. Kwento ko naman na dahil sa nangyari. Teka. Alright, so nakapag-check-in. Yung nangyari kasi kanina, as expected, nag-over ako dun sa baggage ko. I think I'm 4 kilos over. Tapos, nangangamba ako dahil tanggap ko eh. I was thinking kung mag-above 1,000 yung magiging additional. Pero dahil early check-in daw siya, ang binayaran ko is mga around 840. Mga ganun. Tapos, inisip ko, siguro mga nasa 210 per kilo ng excess. So, can't really complain. Ito mga bagay na ganito, parte kasi siya ng mga expenses when you travel eh. So, parte lang siya dapat dun sa mga emergency fund na parati mo kinoconsider. All good, all good. Ngayon, it's 4:30, ganun. And unti-unti nang nagsisidatingan ng mga tao dito sa gate. Or just, siguro, gonna be chilling here until pwede na mag-board. Time check, it's 5:34. So, a few more minutes, siguro mag-board na. Kasi madami na mga tao. We're just waiting for ground control siguro to open. Yeah. Hindi ko alam or I'm not sure if it's just me. Pero normally pag nag-aantay ka na dito sa gate, kung sabihin natin puyat ka o kung nasa tulog, dito ka tatama na antok eh. Kaya nagsuot na ako ng sheets kasi off your eyes man, off your eyes. Gang gang. Sige. Doon tayo sa likod. In case of emergency evacuation. Alright, wala ng bag, tapos banyo.